ba? Kaya lang medyo nagulat ako dun sa sagot ninyo kasi sabi ng mga USEC po hindi proseso yung binabanggit ng district engineer. So ibig sabihin nagsisinungaling yung district engineer pero hindi niyo masabi kanina. Ngayon kung yung district engineer ang nagsasabi na yun ang proseso, ibig sabihin yung mga USEC ang nagsisinungaling. For his works in DPWH all over the country, but also for heeding our call for so long. He made mention about this when he visited Bulacan. Thank you, Secretary, for visiting Bulacan, our beloved province. You made mention our efforts ever since, no? 2016 pa lang, kahit si Pangulong Duterte, inaamin na niya may problema ang DPWH, no? At 2016, 2017, 2018, binabanggit na po ni Senator Villanueva dito sa Senado yung problema ng flood control, lalo na po sa Bulacan. And during that time, Mr. Chairman, masama ang loob natin kasi walang flood control funds ang Bulacan during that time. Laging binabaha. Halos wala na flood control funds. Noong 2023, ang laki na ng flood control funds. So it has worsened. Mas binabaha na yung Bulacan, no? Noong 2023. And ang nakakalungkot po doon, may mga pondo na hindi namin malaman bakit doon nilagay, hindi doon yung problema. Tapos noong 2024, dito rin po sa Senado, yung speech ko nga po noong 2023, opening remarks doon sa Committee ng Public Works, sabi ko, the same speech na lang noong 2023, noong 2024. Kasi pareho lang, the same thing, walang nangyari. Gaya ng sabi ko, before 2023, walang pondo. Noong 2023, mas nakakagalit kasi may pondo na pero hindi naman nilagay doon sa master plan. Wala naman din pong master plan. In fact, in 2023, I made mention about this. Ano ba talaga yung proseso ng DPWH? At ang sabi nila, kailangan daw ng feasibility study. In fact, they asked me to look for funds for feasibility study, Secretary. And then nag-fund po tayo noon and it took them 2 years. 2 years, ginawa yung feasibility study. 2023, hindi naman ginamit yung pondo dun sa feasibility study. 2024, hindi pa rin. And in fact, right now, as we speak, Secretary, I don't think ginagamit po ito. So siguro yung unang tanong ko lang, maikli lang po ako, no? Nabanggit nyo na, Secretary, yung out of the thousands of flood control projects, there are about, if I'm not mistaken, 497 ghost projects. May I just know, you can call it parochial on my part being a Bulakenyo. Ilan po na dito yung sa Bulacan na ghost projects? Meron po kaming mga nakita natin nga po yung unang-unang kaso nating final sa Ombudsman sa First District, no. 5 pong proyekto yon na ghost, no. Iba't iba pong contractor, kasama ang Wawaw, kasama ang Sims, kasama ang St. Timothy. Yan po ay na-file na. Meron din po kami pang mga na-file na rin kasama ang COA. Ito po ay nagfa-fact-finding na rin po ang Ombudsman. Pagkakaalam ko doon, mahigit 10 po ata. No? Pero ngayon, pinasa na po namin sa ICI, no? Yung mga dokumento. At yan po ay sa kasalukuyan na pong binubusisi. At ang objective po dyan, mag-file na rin po ng mga separadong mga kaso, no? Dito sa mga nakikita nating mga ghost project. Pero ulitin ko po, no? Dito po sa mga nakita natin, hindi lang po sa Bulacan, no? Meron din po sa ibang lugar, no? At nagpatulong na po kami sa PNP, AFP at sa iba pang ahensya ng gobyerno. At yan po ngayon ay pinagtutuunan na ng pansin itong mahigit 400 na pinagtutuunan na po ng pansin ng IC. Maraming salamat, Secretary Vince, especially doon sa pagbisita mo noon sa Bulacan. I think you went to Plaridel, Baliwag, etc. Kalumpit, if I'm not mistaken. Binanggit nyo po, no, halos 15 yung nakita na. But I am just putting this into the records. Meron din po kaming mga nakita and I'm sure it's more than this number, more than this figure. And uulitin ko po, Secretary, although nabanggit nyo na po ito, wala po akong kinalaman dito sa flood control na to at binanggit din si Bonoan, dating Secretary Villar, RD Tolentino, even DE Alcantara made mention, no, na wala tayong nilagay or anything about flood control because from the very start, galit tayo dun sa flood control na hindi integrated yung plano, walang master plan. And ito yung gusto kong sabihin sa inyo, binabanggit kanina ni Senator Bong, ni Chairman, yung tungkol dun sa unprogram. Dun sa unprogram po ba, may nakita na tayo, sa unprogram released funds 2023, 2024, may nakita na rin po ba tayo na ghost project? In Bulacan na lang po, may nakita na rin po ba tayo? Sa ngayon po, hindi pa ongoing pa rin po noong aming mga investigasyon kasama ang ICI. I will find out po kung merong specifically sa unprogrammed accounts from 2023 and 2024 kung meron pong nakita. Pero sa ngayon po, hindi ko po masasabi, Mr. Chairman. I made mention about it, Secretary, because I have personal knowledge right now
because of the developments that had happened during siguro tanungin na din kita, Secretary. Imagine in the hearing conducted here in the Senate, a certain district engineer made mention, Mr. Chairman, you were there, pinakailaman yung unprogrammed, hindi alam ng kahit sino, sila lang ang nakialam, ginawa yung programa, inilagay sa flood control, ipinangalan sa isang individual, nang hindi din niya alam, this is according to the district engineer, at naparelease itong programa na ito. So how could that be? May we know, Mr. Secretary, if this is normal? Sa akin pong limited na pagkakaintindi, no, in fact, habang nagtatanong po kayo, tinanong ko po ang ating mga undersecretary. Ang unprogram po kasi, yan po ay sa Department of Budget and Management for release. No, hindi po yan hindi po yan dumediretso sa either sa region or sa distrito. Kailangan po yan ay manggagaling sa secretary po mismo ng DPWH. No, so yun po ang proseso. No, pero I think ito na rin po ay tinitingnan na rin at pinupusisi na rin ng iba pang mga ahensya natin ng gobyerno. Kasama na rin po ang ombudsman, kasama na rin po ang DOJ, kasama na rin po ang ICI. Pero yun po talaga ang proseso according to the officials of DPWH. So don't you find it weird for a district engineer to say, ginalaw namin itong lump sum, ginawan namin ng proyekto, all the technicalities, etc., ipinangalan namin sa isang senador? I'm not trying to defend myself here, Secretary. I'm just saying, how could that be? No, dito ho, he was under oath and he made mention about it. Ang only goal natin dito, Secretary, is that hindi naman sana mangyari ho ulit ito. Hindi naman sa susunod si Senator Loren o si Senator Win ang ituturo na ginalaw nila without their knowledge. Unprogrammed. So, yun lang po. No? That's why I have very strong reservations sa mga unprogrammed funds, especially with what happened. Siya na mismo yung nagsabi na hindi alam ng kahit sinong legislator, and during the course of the hearing, binabanggit niya, walang may alam. So, again, if unprogrammed funds will continue to flourish or will be part of the budget, I have very strong reservation, Mr. Chairman, unless we know what to do with this. Because again, records will bail me out, Mr. Secretary. A district engineer claimed that thing happened. And that's the reason why this representation's name is also being dragged. And again, I'm not trying to defend myself. It's just that we have to set the record straight and magkaroon tayo ng tamang sistema and accountability, Secretary. Mr. Chairman, no, base po sa sinabi po ng ating mga undersecretary is yung pong nakwento yung sinabi ng isang district engineer. It's on the record, Mr. Chair. Dito po sa Blue Ribbon, si dating district engineer Alcantara, no? Hindi po yun ang proseso. No, hindi po yun. So, kinonfirm lang po sa akin ngayon. At hindi po natin alam kung siya ay nagsisinungaling o kung ano man. Pero kaya nga po ngayon, yun po ang subject ng ating pag-iimbestiga. Kung ano ang nangyari doon. Kasi very clear po, hindi po yun ang tamang proseso. Thank you, Mr. Chairman. It's just that it happened. The fact remains, it happened. So, I hope to see reforms and mechanisms that will be in place so that next year, hindi ibang senador naman yung makakaranas nung naranasan natin. And kung tayo ulit ang ituturo next year, okay lang, pero I will put this into the records, Mr. Chairman. I have very strong reservation against unprogrammed funds. Mr. Chairman, siguro yung isang gusto kong itanong kay Secretary, now that for 2026 wala nang flood control, kanina binabanggit ko, 2016 pataas, masama loob ko, walang pondo. Noong 2023 nagkapondo, hindi nilagay dun sa tamang proyekto yung flood control doon sa Bulacan. Ngayon 2026 wala na. So what do we do with our flooding problems, Mr. Secretary, Mr. Chairman? Aasa ba? I mean, wala nang mga asahan din yung mga kababayan natin sa Bulacan na by the time na magkaroon ng malakas na ulan, humanda na tayong lahat dahil kung nung may malaking pondo sa flood control bumabaha, lalo na po ngayon na wala. Secretary, please. Mr. Chairman, unang-una po, no, ang rason po ng ating Pangulo para ipatanggal ang 250 plus billion na flood control sa budget po ng DPWH, naniniwala po siya na kagaya po nung nasabi ninyo, nasabi ng maraming members ng komite, habang walang klarong master plan, hindi po nating pwedeng i-risk na mangyari ulit at maulit itong nakita na nating nangyari nitong mga nakaraang maraming taon. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala tayong gagawin po tungkol sa mga baha na dinaranas hindi lamang sa Bulacan
kundi pati sa iba't ibang parte po ng bansa. So ngayon po, meron po kami ngayon sa tulong ng pribadong sektor at ng iba pang ahensya ng gobyerno, meron po kaming pinaplano na lalo na ngayon na patapos na po ang tag-ulan, na massive effort po lalo na sa Greater Metro Manila area, kasama ang Bulacan, kasama ang ibang parts po ng Southern Metro Manila, kasama na rin po ng ibang mga major urban centers at mga areas sa buong bansa para po ma-mitigate po itong napaka-rampant na pagbabaha. No, ngayon lang ho, no, nitong nakaraang weekend, nakita po natin ang baha sa iba't ibang lugar, sa Southern Luzon, sa Central Luzon, at sa iba pang mga area. Meron po kaming i-launch sa tulong ng private sector. Ito po ay napag-usapan na rin, na-mention na rin po ng mga malalaking negosyante tulad ni Mr. Ramon Ang. Yan po ay fully implement natin yon. Hindi na tayo maghihintay ng 2026. Gagawin na po natin yan ngayon. At habang ginagawa po natin yan, aayusin na rin po natin ang pagpaplano. Ano ba ang tamang flood control na dapat i-implement ng DPWH? Kasi po, klaro po na itong mga in-implement na flood control nung nakaraang mga ilang taon nang nakalipas, no, hindi lamang ginamit lang para magnakaw, pero hindi din po nakatulong sa pag-mitigate ng baha sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So yun pong dalawang yun ay gagawin namin tuloy-tuloy starting now po. Department for making these officials of DPWH in Bulacan accountable. Kaya ho kayo nagkaso sa kanila, hindi ho ba? Kaya lang medyo nagulat ako dun sa sagot ninyo kasi sabi nung mga USEC po hindi proseso yung binabanggit ng district engineer. So ibig sabihin nagsisinungaling yung district engineer pero hindi niyo masabi kanina. Ngayon kung yung district engineer ang nagsasabi na yun ang proseso, ibig sabihin yung mga USEC ang nagsisinungaling. So yun lang po, no, importante malinaw po dito na may accountability at itong mga nangyari, lalo na dito ho sa aming lalawigan. Imagine, no, Secretary, mula 2016, sasalita na po tayo dito, 2025 na po ngayon, talaga ho nag-worsen, kaya ho masakit po sa atin. Anyway, Secretary, hindi na po ako magtatagal and I thank the gentleman from Taguig Pateros for yielding the floor with me. I would just like to put into the records, Secretary, yung binanggit niyo kanina, if I'm not mistaken, yung buong mga unfilled positions, kasi there are 13,283 permanent positions, tapos ang filled is only 8,366. Tapos kanina ho yata, nagbanggit po kayo sa flag ceremony, no, na gusto nyong i-fill up yung vacant position. Sana po mangyari na po yan, dahil taon-taon din po, gaya ng flood control, nire-raise ko po yan dito sa Senado. And then, Mr. Chairman, hingi lang po ako siguro ng ilang documents, no, other than the ones we made mention, kasi yung binabanggit ko kanina na personal po sa akin, Secretary, dahil yung mga binanggit po na flood control na sinabi nila na hindi alam ni Senator Villanueva pero nilagay nila, chinek po namin finally, no, dahil for so many times sinasabi nasa under GAA, yung pala nasa unprogram. So ngayon na-check na ho namin yung ilan. Papadala ko po sa inyo, Secretary, yung ilan po ay 2 months ago lang po sinimulan, 2023 po ito. So kung hindi ito ghost project, ito po ay double entry. You can also ask the people around there and makikita nyo po, no, napakaklaro na talagang napakalaking kalokohan itong mga sinasabi ng dating mga DPWH officials. And again, we continue to support you in ensuring that they will be held accountable, Secretary. Hingi lang po ako, Mr. Chairman, no, copy ng technical standards and guidelines for planning and design of flood control projects, which shall include, among others, standards and criteria for the following: yung hydrologic analysis, rainfall analysis, runoff analysis, and comparative cost analysis of existing projects. I asked this, Mr. Chairman, siguro mga 3-4 years ago from the DPWH. Hindi din po tayo nabigyan ng kopya. Nung last time din, we also asked for master plans nung pong 18 major river basins. Binanggit po kasi ng presentation yon sa DPWH pero hanggang ngayon po hindi rin tayo nabibigyan. And I'm sure with Secretary Vince at the helm of this department, makakakuha na rin tayo. Tapos siguro yung cost breakdown ng mga major flood control projects, Secretary, hingi din po tayong kopya. Tapos yung data, long-term plan, flood mitigation program, budget allocation ng
top 10 na lang, top 10 provinces most susceptible to flooding. Hingi lang po tayo ng kopya doon na Secretary. So, yun lang po. And I hope and pray na gaya ng sinabi ko kanina, full support po tayo sa departamento. Full support tayo kay Secretary Dizon. Naniniwala tayo sa kanyang kakayahan, sa kanyang competence para hindi lang yung binanggit na hindi lang ididepensa yung DPWH kundi linisin talaga at mag-initiate ng reforms. We are in full support, Secretary. Maraming salamat.